Barangay Ginebra, patay kung patay laban sa San Miguel Beer. Pero kung bago pala kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe my YouTube channel Ronda Toda para maging updated kayo sa aking mga susunod na mga vlogs at mga balitang sport. Barangay Ginebra, hindi susuko, patay kung patay laban sa San Miguel Beer. Bagamat 2-0 na San Miguel Beer at sa panalo na lang kailangan nila para maka-advance sa PBA Finals, ay hindi magiging madali para makuha ang panalo na yon laban sa Ginebra. Talagang gagawin ng lahat ng Ginebra para manalo ngayong gabi at mapahaba pa ang series at mapaabot sa Game 5. Kilala naman natin ang Barangay Ginebra, talagang never say die spirit yan. Talaga lalaban yan, patay kung patay. Kailangan ng Ginebra ngayon na makaiwas sa maraming turnovers. Dahil yan talaga nagpatalo sa kanila yung turnovers. Talaga napakalaking dagok nun. At saka kailangan ng Ginebra na magkaroon ng mahabang player rotation. Kasi 8 players lang ginagamit ni Coach Tim Cone. Talaga pagod na yung mga player. Lalo na pagdating ng 4th quarter. Kapos na sila ng energy nila. Kaya yung hindi na nila masabayan yung mga player ng San Miguel Beer. Kaya madalas na-open. Sana naman gawin ni Coach Tim Cone na magkaroon naman ng adjustment. Maraming quality players na hindi nagagamit. Isa sa pinakakailangan ng Ginebra ngayon, ang kanilang player matchup. Talaga nadedehado ang mga player ng Ginebra kasi hindi nila masabayan ang mga player ng San Miguel. Dahil sa mga maling matchup. Kagaya ni CJ Perez, ang bumabantay sa kanya si Maverick Anisi. Kinakaya-kaya na lang siya ni CJ Perez. Kaya-kaya siya lusutan. Kung si Jamie Malonzo ang babantay kay CJ Perez, talaga mahihirapan siya. Kasi matangkad si Malonzo at napakabilis gumalaw. Kaya-kaya depensa ni Malonzo si CJ Perez. Baka nga hindi makaporma yan, hindi makahawak ng bola. Kay Marcio Lassiter naman, talagang nito nagpapahirap sa Ginebra. Talagang yung kanyang deadly 3-point shot. Talaga napaka-sniper talaga ni Marcio Lassiter. Ngayon, lagi nila nakakatira si Marcio Lassiter kasi nga hindi tama yung babantay sa kanya eh. Kung si Scottie Thompson ang tatao kay Marcio Lassiter, talaga mahihirapan itong makakuha ng libre at makatira ng 3-point. Kasi kilala naman natin si Scottie Thompson, talagang defensive player yan eh. Talaga napakagaling bumantay niyan. Yan ang mga dapat bantayan ng Ginebra ngayon, si Marcio Lassiter, si CJ Perez. Isa pa sa mga napakadelikado ngayon, ito si Boatwright. Yan, napakagaling ng import na yan. Bukod sa matangkad, ang galing pa tumira ng 3-point shot. Galing sa outside shooting. Halos yung mga points nga niya, puro outside shooting ang malaking contribution niya eh. Kaya dapat tauhin ni Tony Bishop. Sa ibabaw pa lang, kunin na niya yung si Boatwright. Huwag na niya pahawakin ng bola, huwag na niya patirahin sa labas. Kumbaga sa larong kanto, tao-tao na laban dito. Hindi na pwede yung mga zone defense. Kasi kailangan nila bantayan yung mga tao nila eh. Huwag nila pakakawalan. Sa inside naman, ito, napakadelikado rin si Junmar Fajardo. Talaga isa rin to sa mga nagpapahirap sa Ginebra ngayon. Iba talaga pag may Junmar ka sa loob, lalo na nasa loob ng painted area. Kailangan ng Ginebra ngayon na itulak si Junmar Fajardo palabas at huwag palapitin sa ring. Yan ang gagampan ng papel ni si Stan. Kilala naman natin si Stan, talagang sanay sa bulldozer niyan. Kaya kailangan maitulak niya si Fajardo palabas. Isa rin sa magandang lalaro ngayon ng San Miguel, yung mga bench player nila. Pakita man na natin si Jeron Teng, talagang laki rin na yung ambag. Jeron Teng, Chris Ross, yan ang mga kailangan bantayan ng Ginebra. Panakasin nila yung depensa nila. Kasi yan ang magpapanalo sa kanila. Para kung talaga gusto nila mapahaba pa ang series at paabutin sa Game 5, dapat bantayan nila. Yung depensa higpitan talaga. Kung pwede nga lang, huwag na pahawakin ng bola yung mga San Miguel player eh. At suportahan po natin ang aking YouTube channel, Ronda Toda. Please like and subscribe. Baka naman, pahingin naman na isang subscriber dyan. Okay po.